Sige, pailan mo si Senator Rapi Tulfo. At baka sakali ay tumoto pa sa'yo yung mga ibang kamag-anak ko. Malay natin. Sige, Senator Risa Ontiveros, kung talagang ipaglalaban mo ang karapatan ng mga kababayan, dyan mo, testingin mo dyan. Kay Rapi Tulfo, pailan mo ng ethics. Lakas ng kalidad nitong Rapi Tulfo nung hindi pa siya nakikita kung gaano ugali niya kung siya ay senador. Ngayon mga kababayan, nakita nyo na ugali niya na siya senador ngayon. May power siya. Yan pala, ganyan pala siya. Senator, Senate President Win Gatchalian, if you are not corrupt, sir, wag mong payagan na mag-pork barrel ang mga senador. Lalo na nang sinabi ni Secretary Bunoan na meron pala kayong leadership fund na 500 billion dyan sa DPWH. Huwag ka, Senate President Gatchalian, huwag kang pumayag na push over ka dyan. At hindi naman po yan tama. Napupunta doon ang senador, magsabi siya, I will give this town 300 billion. I will give this town 400 billion. Bakit mo alam na pwede mong ibigay yan? Pera mo ba yan? Ano ba ang principle? You cannot give what you do not own. O, paano mo alam na sa budget ng DPWH ay meron ka palang 300 billion na pwedeng ibigay sa bayan na ito at 400 million sa bayan na yan? Bakit mo alam? Oh. Kaya nga. Budget final, it is only a civil liability. Ibig sabihin, pinaparefund sa'yo. And, makinig mabuti ha, yung mga congressman dyan ha, mamagaling-galingan kayo dyan, makinig mabuti. That notice of disallowance, pag sinabing, oh, ibalik mo yung 80 million ang disallowed, sinusuri pa yan, item per item. If that was spent in good faith by the Vice President, kahit wala siyang resibo dyan, tatanggalin yan sa disallowance niya. Good faith is a defense in the disallowance. Example, Senator Risa Ontiveros, good faith ba yun sa PhilHealth? Nag-declare kayo ng bonus nyo sa sarili nyo. Hindi ba kayo nahiya dyan? Nahiya naman kayo. Director kayo ng PhilHealth. Nag-declare kayo ng mga bonus. Bakit nyo binonus? Bakit? Is that a government corporation that is supposed to be making money? That's not supposed to be a government controlled corporation for profit. It's not supposed to make a profit. PhilHealth yan eh. Ang ginawa nyo? Declare ang mga direktor kasama si Risa Ontiveros ng mga sarili nilang bonus. Sarap naman. Ang kakapal nyo! Ang kakapal nyo! Diba? Tapos sabihin nyo ngayon, notice of disallowance, kinupit na yung ano. Yun sigurado, bonus na yun. Pinag-shopping mo yun eh. Sure yan. Sabihin mo hindi naman pinasoli sa amin. Bakit? May prescription ba ang gobyerno? Someday, pagtaob ng paya, kung sa Bisaya pa, iparifund yung bonus-bonus nyo dyan. Sasabihin nyo ba sa amin? Wala na. Na-spend ko na ba? Ano ko na yan? Na-spend ko na. Kaya nga, Mother. Hindi pwede. Kasi wala naman prescription sa gobyerno eh. Kaya nga, sabi nga, di ba, High blood talaga, Kati. Inom ka muna ng water. Oo, talaga. Hindi lamang sa ekonomiya may crisis, kundi maging sa ating mga institusyon ng batas. Sa nagaganap na impeachment nga, Mother, proceeding, kitang-kita ng publiko ang mga butas. Una, ang garapal na fishing expedition, kita na yon, di ba? Ang pagtatanong sa mga bagay na labas sa articles of impeachment sa pag-asang makakita ng bagong butas. Grabe yan. Yung pangalawa, ang lantaran at paulit-ulit na witness badgering at pamamaya sa mga saksi kapag hindi pabor ang sagot sa nagtatanong. Alam mo yan, Mother, pag di nila gusto, pinapaya nila eh. Parang nahaharas. I can see that. Yung pangatlo, ang pagkalimot ng ilang senator judges, gaya ng agresibong estilo ni Senator Rapi Tulfo. Yung pinakita po natin kanina, mga kababayan, na sila ay mga hukom na dapat... Judges! Imagine if your judge is a... If my judge in court behaves like that, right away, I move to inhibit, Your Honor. File agad ako sa court administrator ng administrative complaint. Kaya nga, Mother, dapat sila'y nagpapanatili ng code of neutrality at hindi mga host ng isang Sana may public mag-file affairs sa'yo sa ethics committee. Sana si Senator Risa Ontiveros ay panindigan niya pagka-chair niya ng gender and equality dyan. Sige, pailan mo si Senator Rapi Tulfo. At baka sakali ay
Pumoto pa sa'yo yung mga ibang kamag-anak ko. Malay natin. Sige, Senator Risa Ontiveros, kung talagang ipaglalaban mo ang karapatan ng mga kababayan, dyan mo, testingin mo dyan. Kay Rapi Tulfo, pailan mo ng ethics. Lakas ng kalidad nitong Rapi Tulfo nung hindi pa siya nakikita kung gaano ugali niya kung siya ay senador. Ngayon mga kababayan, nakita nyo na ang ugali niya na siya senador ngayon. May power siya. Yan pala, ganyan pala siya. Ayan, alam nyo na. Dati binoto nyo dahil hindi nyo pa naman alam na paano ba yan mag-behave pag senador siya. Ayan, nakita nyo na. At saka alam mo, Mother, bilib ako dito sa witness na to. What's the Si surname? Ma'am Acosta. Si Mrs. Acosta, no? May pinagdadaanan yan, pero compose na compose yan. Talaga makikita mo yung may Auditor yan, ma'am. CPA yan. Ako, hindi mo yan yung mga auditor na yan, ma'am. Ako, that's a very... I'm telling you, iilan lang naman ang mga auditor na corrupt. Baka talagang as a general statement, talagang ang mga auditor ay hindi corrupt. Alam mo, at saka, alam mo kapag talagang consistent ka at hindi ka nagsisinungaling, magiging consistent talaga lahat ng sagot mo, kahit paulit-ulit pa't pinapaikot ka. Itong mga sa senador na ito, Scotty, dapat sagutin nila tayo. Anong sabi ni Secretary Bunuan? Meron kayong leadership fund na 500 billion? Secretary Bunuan, ilabas nyo na po, Sec. Isa-isa dyan, kung magkano, isa-isa bawat senador dyan. 500 million. Ilabas mo na, Sec. Total, hindi ka lang naman nila isa-save. Di ba? Hindi ka na magsi-state witness. Bakit ang itim-itim mo na, Secretary Bunuan, nangyari sa'yo? Di ba dapat maputi ka kasi nasa hospital arrest ka habang yung aming si Senator Marcoleta ay nasa ang init doon sa 5th floor na yun, ha? Punta ako doon. Sir, Secretary Bunuan, for the sake of your grandchildren, Transparency, we're Mother. carrying your name. Be the hero. Total, kukulong ka rin lang. Di sabihin mo na, sir, ang totoo para hindi na maulit itong pagnanakaw ng mga congressman at mga senador sa kaban ng bayan. Biro mo yan? 500 billion? Ako Kati, kaya ako talaga. Ayaw ko talaga may pork barrel funds ang congressman at senador. Bakit? Kasi dyan nagsisimula ang korupsyon sa mga porsyento nila, yung mga SOP nila dyan. Correct. Ngayon, kung wala na kasing pork barrel, pagalingan na lang. Paggawa ng batas, di ba? Yes. Which is yun dapat ang ginagawa nila. Which is yun talaga dapat ang trabaho nila. Na binoboto nyo yung congressman nyo at senador on the basis of magaling kaya itong maggawa ng batas? Itong taong ito? Or upo lang siya dyan, magsisweldo tayo sa kanya, hindi siya magsasalita ever. Kaya nga. Tapos, Mother, halatang halata naman trial by publicity, but tikita nyo naman, di ba? Alam nyo, kapag sinisira nyo yung tao, napapagod ang tao, bumabagsak na rin ang viewing, ang viewers tingnan mo naman, ng si impeachment. Loren Legarda, naabol na naman nila, at si Leandro Libiste. Tapos pag nag-extend dahil talagang may karamdaman naman, sasabihin nila, lumayas para ma-avoid yung kaso. Alam nyo, unfair kayo. In the first place, ano naman klaseng plunder case yan? Ito pag-usapin natin kasi binasa ko yung plunder law. Ang sabi nila, narinig ko lang naman to, Kati, sa mga statement ba ng ombudsman o kaya spokesman nila. Ang sabi nila, ito daw franchise ni Leandro Libiste ng kanyang kumpanya na magkaroon siya ng parang halos monopoly na daw ng solar system ba? Solar system. Hindi solar system. Production ba? Solar power. Yan. Na dyan daw sa pagpasa ng franchise, man totoo. Doon sa research ko, hindi nag-participate si Loren Legarda. Hindi siya nag-participate dyan. Dahil kumpanya yan na was identified with her son. But not by her son only entirely. She did not participate. Okay? So, they have to prove that she directly participated and influenced her colleagues to. Hindi naman pala yung solar power company na yun, hindi naman pala yun nakastart. Kasi wala palang internal rules and regulations ang Department of Energy sa solar. Okay. Kasi noon simula lang yun ng mga solar ba? Nauna ito dahil ito, bright boy ito sa negosyo. Hindi siya makasimula dahil
walang internal revenue, rules and regulations. Hindi naman niya kasalanan. So, kung hindi siya nakasimula, hindi siya nakaproduce ng solar energy, hindi dahil sa kasalanan niya. Kung hindi naman siya makagalaw dahil wala namang IRR ang Department of Energy. Anong plunder dyan? Anong plunder dyan kung wala namang nilabas na pera ang gobyerno para gamitin o hindi ramba ni Leandro Lebiste? Nililigaw lang tayo, Mother. Nililigaw lang tayo sa totoong problema, which is yun nga, yung flood control na Inaano naman ni Senator Escudero, like, sasabihin niya, that's a necessary comment, or ganyan. Alam mo, kaya ako very strict ako pag nag-preside ako noon. Si Frank Drilon, nakita ko yan si Senate President Frank Drilon noon. Grabe yung ka-strict ng, ng mag-preside si Frank Drilon eh. Pag nagtatawanan yung mga senador, ang tingin niya doon, ang sakit ng tingin, sabi niya, ibig sabihin, bantering is not allowed among senators. In an impeachment trial, bantering. Tatawanan kayo dyan? Kahit sa session, di inaalaw ni Frank Drilon yung bantering. Alam mo na, yung parang mga bata sila ba? Parang naglalaro sila. Kaya kayo, uy. At puputi na ng mga buhok nyo. Para kayong nagbata-bataan pa kayo dyan? Ewan ko ba? Namimiss ko lang kasi yung mayor ako ba, Kati, nung kay Cory. Namimiss ko talaga na ang mga senador, napakahigante, no? They're giants among men. Correct. Salonga, Tanyada, Romulo. Ay. Alam, Mother, ikaw, anong sa tingin mo mangyayari sa atin? Ito, binabastos na yung testigo. Sariling senador, nagbabastos sa testigo. Kaya naman itong prosecution, mga abogado, parang mga kulang kayo sa pansin. Ito mga artista ba mga ito na lagi na lang pa-showing? Magkano bayad sa inyo dyan na ginagawa nyong tingkoy sarili nyo? Parang siligutan. Bisaya man po na. Cebu man po na siya. Tanong-tanong doon ba, parang masaya pa siya. Pag naka-insulto siya, alam mo, nakakaya kayo. Sana, nag-appear kayo sa akin sa Comelec, kita nyo talaga. Kita nyo talaga na dapat formal ka. Tingnan mo to, sinabi ko na sa'yo, ligutan na yung lipstick na yan, hindi yan bagay sa'yo. Kulay! Kati, ipaalala mo nga yung lipstick dyan. Ligutan. Talaga ito. Pag nakaano pa, parang proud pa siya ba? Ano ba naman kayo dyan? Huwag kayong ganyan. Nakakaiya kayo. Nakakaiya kayo. Hindi tayo pwedeng dyan. Hindi tayo pwede dyan. So, sabi nila si Lorna Kapunan daw, best friend ko. Kasi dati magkasama kami sa Accra. Oo, kasama kami sa Accra. Yes, we are good friends. Oo. Pero hindi naman pero hindi naman ganyan si Lorna noon. Yung meron pang tawag, sabi, nagreklamo yung otherwise, you will get a spanking. Ganun. Doon sa referring to the other lawyer. Talagang, pero, parang nag-apologize yata. Parang nakita ko nag-hug sila eh. Oo, yan. Mabait naman yan si Lorna eh. Diba? Lang, ito nga, meron nga silang, para bang pag nandun sila sa loob na yan na may camera na sila, sinasaniban na sila. Nasasapian. Oo, nasasapian. Itong libutan nito nagsimula sa lahat eh. Yan. Na parang, siguro tatakbo itong congressman. No. Kaya siguro ganito. Kaibigan daw yan ni kakilala raw ni Jude. Ni? Jude Asidre. Best friend ni Jude Asidre yan? Hindi ko alam kung anong nila yun. Okay naman. Kung magaling kayong trial lawyer, fine. But you follow also the rules of court and the decorum. Proper decorum. Kasi husgado yan eh. Hindi yan mangyayari sa husgado na you will fight your opposing counsel with abrasive, hostile words. Hindi yan papayagan ng judge. Hindi. Ikaw, Mother, ano sa tingin mo pag nagpatuloy itong trial by publicity natin nang walang judicial kasi restraint? Ang purpose lang naman nila dyan, Kati, is to influence public opinion against VP Sara. Kaso lalong tumataas yung trust rating gusto nyo lang mawalan ng tiwala, lalong tumataas. Yung trust rating ng mga senador dyan, bababa. JBRC to. Yeah, dati top 10 yan hindi naman sa dati, di ba, tinaas ang kamay niyan ni Digong, ni PRRD. Yes. Tapos ngayon, bumaligtad siya. Tapos,
Ewan ko lang. Pumunta siya doon sa Cebu, nag-promise daw siya ng 300 billion for this, 400 million for that. Aba, Senator, kawawa naman kaming mga kalaban nyo eh. Wala kaming 300 million, 400 million galing sa kaban ng bayan. Sinasabi nga, Senator, Senate President Win Gatchalian, if you are not corrupt, sir, wag mong payagan na mag-pork barrel ang mga senador. Lalo na nang sinabi ni Secretary Bunoan na meron pala kayong leadership fund na 500 billion dyan sa DPWH. Wag ka, Senate President Gatchalian, wag kang pumayag na pushover ka dyan. At hindi naman po yan tama. Napupunta doon ang senador, magsabi siya, I will give this town 300 billion. I will give this town 400 billion. Bakit mo alam na pwede mong ibigay yan? Pera mo ba yan? Ano ba ang principle? You cannot give what you do not own. O, paano mo alam na sa budget ng DPWH ay meron ka palang 300 billion na pwedeng ibigay sa bayan na ito at 400 million sa bayan na yan? Bakit mo alam? Oh, Kaya nga. tatanong lang naman kami. Ayaw na ayaw namin yung, kunyari, pera nyo. Eh, pera naman namin yan Correct. Alam mo, Mother, hindi na nakikita yung pangmatagalan na epekto na nakakasira Kaya sa dapat institusyon itong ng Kongreso mga at Senado natin, reforma na rin ito eh. Sa sunod na eleksyon, huwag nyo na iboto itong mga ano na ito. Pasikat na ito. Huwag nyo na iboto yung mga walang binatbat na yan. Oh, Yeah. balik tayo sa bat. Sa bat. Tanggalin Hello, na yan. Batman. Actually, Mother, merong isa pang medyo na pag-usapan ngayon after ng impeachment trial kaninang hapon, no? Yung si Senator Robin Padilla, alam mo yon, sinasabi lang yan dapat patas ang ating pamantayan bilang senator judges. Correct naman. Ngayon, ang ginawa ngayon na itong mga... Fair and equal, fair and just. Yeah. That's the rule. So, ang ginawa na itong mga prosecutor na mga congressman ay nagpa-press briefing at binanatan si Senator Robin Padilla, which is pangit at mali. Kasi, alam nyo, hindi ho tama. Sino ba yan sila? Diba? Ha? Prosecution. Oo nga, pero sino dyan mga congressman na yan? Kasama ba yan mga lawyers dyan ng prosecution? Hala kayo! Bawal diba? Presko ng mga congressman. Hala kayo! Hindi kaya kayo exempted dyan sa mga sub-judice rule na yan. Dahil may rules yan. Senator Escudero, sir, you should preserve the integrity of the impeachment court. You should preserve the independence of the impeachment court. Kasi may impeachment trial na, may lawyers na sila doon, may mga congressman prosecutors doon. Ilalabas pa nila sa press con? Kanina, eto yung di ba nilalabas mo dyan, tapos bibigay ka ng opinion mo? Si Luistro, hindi ba yan kasama sa prosecution panel? She's covered by that rule. Ito talaga si Luistro. Ito yung pinatakas niya yung husband niya, di ba? Na accused of 2 counts of rape. Yes. Ito talaga si Jerville. Jerville ba yung pangalan niya? Jerville. Lahat ganyan ang pangalan. Baka dalawang pangalan. Parang Jerville. Di ba? Correct. Ang alam ko lang na pangalan na may Ville ay si Cruella de Vil. Di ba? Sa 101 Dalmatians. Congresswoman Luistro, ikaw prosecutor ka pa. Tapos yan, nagsasubjudice ka. Ipipress con mo tungkol sa impeachment. Hindi pa ba kayo satisfied na ini-interview naman kayo doon mismo sa Senate? At saka sumasalungat sa sub-judice rule yan, Mother. Yung ginagawa ng mga You're not supposed to render an opinion, give a public opinion about it, about the case. Kasi prosecutor ka doon Senate President, Presiding Officer Escudero, Sir Senator, please preserve the independence and integrity of the impeachment court. You should call them out. Musobra na itong mga ito Kasi alam nila na sa eleksyon talagang itong prosecutors na ito na mga congressman, lalo na yung mga taga Mindanao, ewan ko lang
Ewan ko lang kung hindi kayo mahirapan sa sunod na eleksyon doon, lalo na sa... Type kita. Ewan ko lang, ha? Pati yung mga... Uy, pupunta kaya ako sa ano? Doon sa Mindanao ba? Yung nagsabi yung isang congressman doon na bawal yan siya sa CD kay Rendy Oro eh. Bakit pa siya pupunta dito? Bawal yan siya. Sir, the last time I checked, I have a constitutional right to travel. Sabi sa'yo? Hindi, in general ba? In general. Sinabi daw niya si BP Sara, bawal na daw yan sa CDO. Kanyang Bakit? CDO? Oo, ewan ko sir. Kayo ba may-ari ng Grabe airport? naman yan. Kayo ba may-ari dyan ng aeroplano? Yung Cagayan de Oro itself. Oo. Diba? May sarili ko yung konstitusyon dyan. Na yung freedom to travel namin wala na sa konstitusyon. At kasi mga mambabatas kayo. Grabe, na hindi nyo alam ang batas. Sir, wag mo akong biruin ng ganyan, sir, ha? Saya arabag yun ko. Ayaw yun, sir. Town. Ayaw yun, sir. Mga Bisaya arabag yun. Musukol arabag yun. Kaya nga, Mother, kung ganito ang sitwasyon ng Kongreso, Senado at ehekutibo natin, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili na talaga. No? Yun na. Anong uri ba ng mga leader ang dapat nating ihalal? Diba? Ikaw, Mother, sa ating saligang batas, napakababa ng formal na requirements kasi, Mother, Read and write marunong lang magbasa at sumulat. May Tamang sapat na edad. edad at Registered. rehistradong At, botante. resident Diba? doon. Oo. Ayun lang eh. Pero, si BBM nga, hindi nga nag-college eh. Hindi nga nag-graduate sa college eh. O kaya, kaya naging presidente pa siya. Di ba? yeah. Pero Mother, sa tingin mo ba, sa tindi ng crisis natin ngayon sa economy natin, sapat na ba yan na pamantayan? O minimum na requirements? Ako kasi medyo siguro like kapag talagang kapag yung sa secretary talaga may requirements naman ata talaga sila doon, no? Pero even yung pagpapasa ng kasi pag naging congressman ka, you just need to hire good lawyers eh. Even senators. Pero sana tingnan nila yung moralidad at saka integrity kung paano nila, Saka track record. Yeah. Kasi lalo na yung mga senador, kaya sinasabi ko na mas magaling talaga sana kung ang mga senador ay abogado. Di ba? Kasi nag-aaral sila ng batas eh. Yun nga sabi, dapat may fiscal at saka economic literacy. Yung may Saka, kaalaman sila oo. nun. Kaya dapat talaga yung tax natin. Tanggalin na. I-reform talaga natin yung tax system natin. I-amend natin yung National Internal Revenue Code na yan. Ang dami nating pwedeng gawin yan. Hindi ginagalaw ng mga congressman at senador yung tax dyan kasi may mga paborito sila. Yan ang kasi problema eh. ang hirap kasi, Mother, ng leader natin na pumipirma lang pero hindi niya pinag-aaralan yung pinipirmahan niya. Kahit na pinag-aralan niya, baka hindi niya naintindihan. Exactly. Especially, alam mo yung masyadong mataas yung ego tsaka yung mga pride, para lang hindi masabing, ay, wala siyang alam. Pipirmahan na lang niya, kaya pumapalpak po tayo. Yung Ano sabi ni Benjamin Jokno? Di ba? yeah. Expert yan. Eh, hindi niya masabi ni BBM na wala siyang kasalanan dyan. Kasi pumirma siya. tama. Diba? Pumirma ka dyan sa General Appropriations Act kung saan nandyan ang bilyong-bilyong flood control na naging ghost projects. At ang, syempre, the grand design na yan ay galing sa siyempre galing sa DPWH at sa mga contractors at pinasok sa National Expenditure Program ng DPWH, pinasok sa House of Representatives controlled by the Speaker. Yun ang nangyari sa atin. Kaya sinabi mo na rin yun, Mother, na yung integridad at saka track record. Tama din. Pero, di ba dati, kala natin pag mayaman, hindi na magnanakaw. Mas malala. Mas malala siyang magnakaw. Kasi Diba? trilyon pala nakawin niya. Oo, Diyos Yung mga ko. small time dyan, mga 100 million lang, happy na eh. Oo, di ba? Oo, mayaman pala, Diyos ko, trilyon eh. Billion, trillion At saka eh. yung utang, grabe naman Grabe. utang. Ano ba naman BBM? Walang katapusan na yung utang mo. 19 trillion, dagdagan mo ng 3.3. Abay, bago matapos ang term mo magkano na binabayad natin sa budget? Pinag-usapan niyo ba dito? Imbitahin nga natin ulit si Cora Guidote. Sige, Ha? maganda actually invite natin si Miss Cora Guidote at saka si Sino? si Jokno. Ayun. Ito si Maganda BBM yan. ay nangungutang para may ibayad sa dati ng utang. Exactly. Sinabi yun ni Secretary Recto ng Finance Secretary. Di ba? Nangungutang si BBM para bayaran yung dati ng utang. Kayo, tama ba yan? Kahit negosyante kayong maliit, tama ba yan? Ano ba ibig sabihin yan? Di ba lugi? Lugi. Kung lugi na, sara na, di ba?
Oo. Sabi nga, Mother, don't fall in love with sa iyong negosyo. Kasi pag masyado kang na-in love, hindi mo bibitiwan. Ay, na-in-love Kahit talaga si mabankrupt. BBM sa Pilipinas Treasury. Budget. Oo, love na love niya. Ayaw talaga niya bitawan, kaya utang pa more. Ang babayaran pala sa 2027 na budget, sa interest payments lang ay around 1.2 trillion. Grabe. Ang total budget is 7.2 trillion. Pero ang babayaran sa amortization o sa kapital ng utang ay 1.6 trillion. 1.2 plus 1.6 is 2.8 trillion. 7.2 trillion minus 2.8 trillion. Yan lang ang matitira sa operation, services, etc. ng inyong gobyernong BBM. At mababa ang budget ng Department of Health. Ayuda ng ayuda, bakit hindi na lang dagdagan ang budget ng mga specialty hospitals? Exactly. Philippine Children's PhilHealth Medical, talaga. National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney Institute, PGH. Yes. Oh, at Grabe. mga regional hospitals. Bakit ang taas ng budget ng Department of Defense at ang baba ng budget ng mga specialty hospitals ng DOH? Wala naman tayong gera pa. Oh, wala pa. Eh sila gusto yata nila talagang magyera I dun think sa... kaya yung Kayo lang dyan ha, hindi man ako reserve. Wala, bahala kayo yung mga reserve kayo. Kayo- Mauna kayo dun. Kayo yung